Kayo talaga, no? Ang hihina ng kokote niyo. Binilang niyo agad si Amy Marcos sa inyo. Eh, yung panelo niyo nga diskumpiyado kay Amy Marcos, eh. Si Maharlika nga diskumpiyado kay Marcos, eh, kay Amy. Isama mo pa si Hanilet, diskumpiyado din. Tapos ibibilang niyo kay si Amy Marcos agad-agad porket pumasok lang. Ay nako, eh mukhang hindi niyo ina-analyze lahat ha. Oh, nandiyan si Tresquillo. Naku, pang 36 na ako from Taiwan. Salute tayo. Saludo sa lahat ng Tresquillo. Oh, nandiyan si Prospero Barawid, si Sunny Ponciano Pegolio, si Sergio Moreno. Sino pa ba? Si Len de los Santos, si Noel Colarte, Peps Naral. Useless kung dadalhin yung dalawa sa kanila sa ICC. Nandiyan si Ma'am Josepa Oliva at mamaya na po yung iba mga kababayan. Umpisahan muna natin ito sa good news. Nako po, ito good news para sa mga DDS muna. No? Oh, good news muna para sa mga DDS. Oh, ano pangako ng administrasyon? Ano pangako ng gobyerno? Tuto pa rin yung 20 pesos na bigas. Yang 8 pesos na bigas na yan, ngayong araw din no, Mayo 13, ibinalik na po mga kababayan. Iyakan na naman tong mga DDS na to. Mixed emotion no, mga bossing. No? Mixed emotion yung mga DDS. Bakit? Unang-una, masaya kasi binalik yung 20 pesos na bigas. Eh pagkatagal-tagal po nilang hinaantay yan. Sila yung hiling ng hiling niyan mga kababayan. Biruin mo, umabot ng 1.5 taon bago dumating. Tapos, ang sinabi ni Inday Sara Duterte, eh, ipambabayad daw sa boto. Ayun, nalungkot na naman sila. Di ba, Ma'am Chris Rose, Ma'am Delia Rosario, at Christina Catherine Garcia, nalungkot na naman sila. Mga kababayan, bakit? Eh kasi kala nila magtutuloy-tuloy na. Eh kaso nga si Inday Sara Duterte, lahat na lang pinupolitika. Lahat na lang ipambibili ng boto, mga kababayan. Ang hindi niya alam, ang unang masasapul kapag ka nawala at hindi natuloy at nag-failed yung 20 pesos na bigas, eh mga supporter nila. Di po ba? Oh, yung mga supporter ho nila, mga kababayan, sabi ni Godofredo Corpus, sila lang ang PG. Saklip mo naman magsalita. Sabi dito sa balita, oh, tignan, mabibili na ngayon ang mura na napakahalaga ng 20 pesos na per kilo ng bigas, mga kababayan. Malungkot yung mga DDS kasi ayaw nila yung mga ganitong balita na ang ating Pangulo, no, at ang gobyerno ng Pilipinas ay unti-unti na naibibigay. Di po ba? Pangarap na naisasakutuparan unti-unti ho, mga kabosing. Di ba Kian o Destias? Mga kababayan, hindi po itinatago ng gobyerno ng Pilipinas na 13 pesos po ang inabono nila sa kada kilo. Okay lang, walang problema. Bakit? Sino po ba ang makikinabang? Sino po ba ang sasalo ng 13 pesos na iaabono nila? Di ba po ating mga magsasaka pa din? Sino ang bibigyan nila ng bigas na yan na nag-abono sila ng 13 pesos? Di ba po kapwa din natin mga Pilipino? Eh ano yung sinasabi ng mga DDS? Lugi daw yung gobyerno natin. Okay lang ho sana mga bossing kung bumili ng bigas tapos ibinigay sa China. Yun ang lugi ang gobyerno. Eh kapwa Pilipino din ho natin yan eh. At pansamantala lang ho yan na mag-aabono ng 13 pesos ang gobyerno ng Pilipinas, mga kababayan. Pansamantala lang ho yan mga bossing. Bakit ho? Nakita nyo di ba? Ang ating gobyerno sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, nagtatayo po ng mga maliliit na pagpoprosesuhan ho, mga kababayan, ng bigas. So kapag kaho yun, lalapit na yung mga magsasaka natin doon na sila magpapagiling, doon na sila magpapakiskis, doon na sila magpapaputi ng bigas. Babawas po yun sa puhunan nila. At
pag bumaba po ang puhunan, hindi masasaktan yung kanilang tubo kahit magbaba sila ng presyo, mga kababayan. Simple, ano? Sa ngayon, okay, inaabonohan ng gobyerno. Pero pagdating ng araw ho, at talagang yung mga nagpoproseso ng bigas na yan, ay tumatakbo na ng maayos, mababawasan yung puhunan ng ating mga magsasaka, pero kahit magbaba sila ng presyo, okay pa din. Ayos pa din yung tubo nila. Di ho ba, mga bossing? At kalaunan, okay, na ibababa nyo na yung presyo ngayon. Pwede na nating idirekta sa mamamayang Pilipino. ETNEB na lang. Malaki na yung ibinaba na binabayaran nyo pa sa puhunan ninyo. Di ba? At eto mga kababayan, tingnan nyo yung bigas. Nga. Kasi pinapakalat. Nga. Kasi pinapakalat ng mga DDS, mga bossing, sa pangunguna ni Inday Sara Duterte, panghayop daw po yung produkto ng ating mga magsasaka na bigas. Tingnan nyo nga. Hindi ba okay yan? Hindi ba maganda yan? Kawawa na naman si Inday Sara Duterte. Ang nakakahiya, parte siya ng gobyerno, tapos ganun yung iniisip niya. Hindi siya tumutulong sa pag-angat ng gobyerno. At take note, sabi pa ni Inday Sara Duterte, alam ko kung paano maa-achieve yung 20 pesos na bigas, pero ayaw kong tulungan si Bongbong Marcos. Di wow. Di po ba? Di wow, mga kababayan. Ano yun? Sarili lang iniisip? Okay lang, hindi ko kayo tutulungan na ma-achieve yung 20 pesos na bigas kasi kaaway ko kayo. Paano po yung mamamayang Pilipino? Na ang sinasabi nyo para sa mamamayang Pilipino po kayo. Bakit alam nyo pala kung paano ma-achieve yung 20 pesos na bigas? Ayaw nyong i-share para yung mga DDS, mga kababayan, kakain ng may kanin. Di po ba? Tagal-tagal nang hinihingi ng mga DDS yan, Inday Sara Duterte, tapos alam mo pala, hindi mo din ibibigay kung paano. Baka hindi naman talaga alam. Kasi unang sinabi ni Inday Sara Duterte, mga kababayan, patungkol po sa 20 pesos na bigas, is kumausap daw siya ng eksperto. Walang makapagsabi. No? Walang makapagsabi na, oo, maa-achieve yung 20 pesos na bigas. Ako ho, sa nakita ko na formula na ginagawa ng gobyerno, mga kababayan, ngayon, subsidize yung 13 pesos. Tapos may mga nakahandang magpoproseso na, babawas yung puhunan ng mga magsasaka natin. Di kalaunan no, mga kababayan. Hindi na mag-aabono ng 13 pesos. Dahil bababa na yung puhunan. Hindi masasaktan yung kanilang tubo kahit ibaba nila, no? Ang 20, kahit ibaba nila ng 20 pesos na bigas, mga kababayan.